Marami na ngang nag-uusap-usap tungkol dito, pati na tayo nung mga nakaarang araw na merong special law, itong foreign currency deposit account na sinasabing absolutely confidential nature ang iyong mga dollar deposits. On the other hand, meron namang batas na nagsasabi na pag public official ka, kailangan mong ideklara lahat ng iyong assets. Ang mga analysis dito ay unang-una, itong SALN law ay nagmumula sa constitutional provision about accountability and transparency. Kaya kung gano'n ang pinagmumulan nito, dapat bigyan ng malaking halaga ang obligasyon ng bawat public official. Pangalawa na, itong batas tungkol sa Statement of Assets and Liabilities, pumasok ito o in-enact ito ng ating Kongreso noong 1989. Ibig sabihin, pagkatapos ma-enact yung batas tungkol sa Foreign Currency Deposit Act, which was enacted in 1974. Kung gusto na talaga ng Kongreso na i-exempt ang pagdeklara ng dollar deposit sa yung SALN, di sana sinulat nila ito dito sa kanilang batas na in-enact on the SALN noong 1989. Dahil meron namang mga nakalagay doon na conditions na pwede mong i-consider or dapat mong i-consider in fact pag gumagawa ka ng yung Statement of Assets and Liabilities. So, in fact, meron ngang ibang nagsasabi na kung talagang ang depensa ng ating Chief Justice ay itong kanyang interpretation na ini-exempt daw ng FCDU law ang kanyang obligation to state in his SALN ang kanyang dollar deposits, mukhang sablay. Kaya maraming hindi sumasang-ayon sa ganitong interpretasyon. Samantala, panuorin po natin ang pahayag ni General Balahadiang, Senate Sergeant at Arms. Ang sinumang lumawag nito ay may kaukulang kaparusahan. Ngunit sa mga nagdaang araw, marami pa rin ang nag-iingay sa pamamagitan ng pagpapalakpak, pagtawa at paghiyaw. Napapansin ito ng ating presiding officer at tayo ay pinapaalalahanan sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanyang gavel. Yayamang kayo ay muling hinihimok na huwag gumawa ng anumang kaguluhan o kaingayan, hayaan po nating magawa ng ating mga kagalang-galang na senator judges ang kanilang tungkulin ng matiwasay. Paumanhin po sa lahat ng lalabag sa alituntuning ito, ngunit kayo ay sasamahang palabas ng plenary hall at maaaring hindi pahintulutang manood muli sa mga sumusunod na pagdating. Salamat po. Yan po ang mga paalala ni Major General Balahadiang, Senate Sergeant at Arms. Gio? Hard, balikan kita doon sa issue ng pinag-uusapan natin kanina sa pagdeklara. You were saying something about kung paano yung currency that you're asking, Attorney. Gusto ko sana itanong kay Attorney, may kapang guro na nagtanong sa akin, pwede ba daw na kunwari may dollar deposits ka, you declare your equivalent nun in pesos para totoo pa rin yung SALN mo na ito yung talaga yung net worth mo, pero hindi mo naman dineklara na may dollar deposits ka. Pwede ba yun, Attorney? Pwede yun. Tama yun. In fact, alam ko maraming lumalabas sa periodiko or maraming ini-interview na mambabatas. In fact, yun ang sinasabi nila. Kino-convert nila yung kanilang dollar deposits into its present peso value. Tapos yun ang sinasama nila sa kanilang assets. At the same time, hindi nila kailangang i-disclose kung ano talaga yung specific dollar amount. So, tama yung approach na gano'n. At Carl, balikan natin itong nangyari nung day 40 ng paglilitis, ang pagtestigo ng punong mahistrado. Marami ang nagsasabi na walkout ito, ngunit ang depensa nagsasabi sumama nga daw ang pakiramdam ng punong mahistrado. Marahil napanood mo itong isa sa mga highlights nitong araw na ito. Ikaw, ano sa tingin mo? Sa tingin ko po walkout talaga eh. Kasi parang, for one, he really stopped what he was saying and then he was about to leave, and then his people with him in the defense were shaking his hand, parang he was about to leave na. Tapos pagdating dun sa baba, he was able to ask pa kung if he was being arrested. Nagtanong pa yung asawa niya kung martial law na ba to or something. In short, there was an intent to leave. Pero sa akin po, walk out or no walk out, I think even his opening statement lang, kung yun lang yung papakinggan mo, parang it didn't also help the Chief Justice para sa tingin ko lang po. Kahit madrama po kasi yung walkout. I think everybody reacted to the walkout. Pero even if just the opening statement, ang dami po imbis na makasagot sa mga katanungan, mas maraming katanungan po ata ang lumitaw dahil sa 3-hour narrative niya. Balikan natin 3-hour narrative, Attorney. Naging usapin daw ba na ganito ba talaga ang conduct ng isang Chief Justice? Sa aking palagay, hindi masyadong magandang naging epekto
ng narrative ni Chief Justice. Unang-una na, dahil parang sabihin na natin medyo naabuso ng konti yung flexibility at courtesy ang binigay sa kanya ng Senate President at ng Senado. At pangalawa na dito, meron siyang mga ibang binigkas or binintang sa mga taong walang kinalalaman sa impeachment, gaya na ng Basa family, na sa aking palagay ay parang unbecoming of a Chief Justice. Kasi when you are the Chief Justice, ikaw ang pinakatinitingalang official ng gobyerno. Ikaw ang umuupong pinuno ng pinaka-importanting haligi ng gobyerno, in the sense that when all else fails, tayo'y tumatakbo sa Supreme Court para sabihin sa atin ano ba ang batas. Kaya nga hindi ka ine-elect ng taong bayan, hindi ka depende sa political winds na sinasabi. Tapos kung ikaw ay magsasalita ng ganun, parang hindi yata ayon sa iyong kinakaupuan na posisyon. Kasama po natin ngayon, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution, Congressman Erin Tanyada. Magandang hapon po. Magandang hapon, Cathy at Gio at Attorney General. Congressman Tanyada, nandito na po ang Chief Justice. Ano po ang inaasahan ng prosecution ngayong araw? Well, kung ira-rundown natin, most probably po, siya po ay hihingi ng paumanhin, no, sa ating impeachment court sa pangyayari nung nakaraang Martes. Ngayon, ang tanong, kung magkakaroon ba ng direct examination si Justice Cuevas, yun ang hihintayin po natin. Kung hindi po magkakaroon ng direct examination si Justice Cuevas, ang panig po ng prosecution, as announced by Chief Prosecutor Junjun Tupas, ready i-waive, no, yung right to cross-examination. So, dun po pagbabatayin na lang po namin kung ano yung gagawin ng depensa at ano maging reaction po namin. Bakit po, nakakapagtaka, bakit po nyo wine-waive yung right nyo to cross-examine? Kung pag-aaralan po natin yung salaysay ng ating punong maestrado, mukhang halos self-serving, not supported by any evidence. There are admissions that he made that would help the prosecution. For example, the existence of his dollar and peso deposits, no? Importante po yan. So, he used it based also on the AMLA report. So, at least na-establish na rin po yung AMLA report. So, nakikita nga po namin yung salaysay po niya talaga, hindi naman pwedeng sabihin nakatulong sa kanila, kundi nakatulong rin sa prosecution. Plus, no, wala naman na ebidensya to substantiate yung mga sinasabi po niya. No, kunyari, yung dollar exchange, paano siya nag-ipon? Bakit meron bang pinakita na dokumento? O ito, as early as 1968, nagsisimula ako mag-ipon. So, ganun yung pagtingin po namin sa kanyang salaysay. Congressman Erin, wala na po bang binigay na leeway sa inyo for rebuttal witnesses? Wala na. I think sa aming pag-uusap sa prosecution, pagkatapos po ni Justice Corona, tapos na rin po ang buong proseso, no. Ang hihintay na lang po yung formal offer of evidence ng depensa, tapos closing arguments na. In this sense po, no, hindi na ma-validate itong AMLAC report sa tingin po ninyo? Well, the fact that he acknowledged it dahil pinagbasehan ng kanyang deduction of 82 to 4 is also the same AMLA report. So, I think at this point, it is not anymore disputed. Malapit na po ang Judgment Day, ika nga. Are you confident that you have enough votes to convict? Well, based on the evidence presented and the evidence that the defense presented that we perceive helped our position, yes, we think that pag titignan yung ebidensya, we've done enough to convict. Ngayon, hindi natin alam kung paano i-appreciate naman ng ating senator judges yung mga ebidensya na pinisenta, no? Pero sa tingin po namin, wala nang pagdududa. The only question now, I think, in the minds of our senator judges is whether yung interpretasyon ng ating punong maestrado on the fact na kailangan, kung dollar account yan, may absolute confidentiality, hindi kailangan ideklara sa SALN. And I think that is a question that the senator judges will have to answer if that interpretation would hold or not. Meron
pong ilang mga mambabatas na nag-sign po ng waiver. Ito po ba ay magtutuloy-tuloy na? Have you spoken with other signatories in the impeachment complaint? Alam mo, hindi ako, I wasn't able to talk to them, pero sabi ko nga noon, may laya po ang mga kongresista na mauna, no, and express their willingness to sign the waiver. Para sa akin, dahil ako'y prosecution, I have to speak, no, pero maybe after the impeachment, no, it may be considered. I'm also willing to do the same. Nakikita nga po ba na yung pagbukas na ito, kasi may calls din po na tapusin lang natin yung issue ng impeachment, tapusin lang natin yung issue ng nasasakdal, and then the 188 and Senator Drilon probably, at sinasabi nga up to the President, would sign that type of waiver. Well, why limit it to only a few people? Let's make it all government employees and officials. Dahil alam po ninyo, may tama si Senator Cheese, and I have to credit him. He has that bill that once you choose to be in government, you should sign that waiver. Now, if you don't like to sign that waiver, then don't join government, no? Dahil ang importante nga dito, and that was the intention of the SALN law, para ipakita sa taong bayan na hindi ka nagpapayaman sa pwesto. So, dapat walang doubts, walang pagdududa na pipirma ka kagad doon. Pero yun nga, ang tanong, kung ito po ay magiging ganap na batas dahil nasa legislative mill pa yan. Pero I think it's a good law. May mga report po na lumabas na ang pagpunta po ngayon ng punong mahistrado, sa pagpunta po niya ngayon, ay isusumiti niya itong waiver na to at tatanggalin na niya yung kondisyon na yung 189 ay kailangang pumirma. Makakaapekto po ba ito sa kaso? Well, kung titignan po natin, at least papakita po ng ating punong maestrado, no, from an objective point of view, na sincero siya dahil yung ginamit po niya may kondisyon. Alam naman po natin hindi naman sakop ng impeachment case yung 188, hindi naman sila nakasakdal. So parang ang ginagamit po na rason ng ating punong maestrado, kayo muna bago ako, no? It just shows na talagang ayaw niyang buksan yung kanyang account. So kung ganun ang magiging pakay po ng ating punong maestrado ngayong araw, I think it would show at least sincerity. But is there still time to verify kung ano man yung mga pipirmahan niya dun sa waiver, katulad nga ng pagbubukas niya sa bank accounts? Well, that will depend now on the impeachment court kung anong balak po nilang gawin. Dahil ngayon ay Biyernes, kung sasabihin po ng impeachment court na tawagin natin yung mga branch managers, walang trabaho bukas. So that would be Monday. So call na ng impeachment court po yan. In this sense po ba, anong moves ang ina-anticipate ninyo na gagawin ng depensa for today? Honestly, we prepared for all possible kasi hindi natin alam. Baka mamaya yung una magdi-direct examination. Kung mag-direct, kung gaano kahaba yung direct, kung gaano kalalim yung direct, no? Doon namin ibabase kung kami po ay talagang mag-cross or not. Kasi kung hindi naman masyadong relevant or material yung direct testimony o direct questions ni Justice Cuevas kay Chief Justice Corona, baka i-waive pa rin namin yan. Ngayon, kung hindi magdi-direct, immediately i-waive po namin yung cross-examination question. So these are the different options that we're studying right now. Meron po mga bumabatikos dito sa presence ng mga miyembro ng Pamilya Basa. Sila po ba ay inimbitahan ng prosekusyon? Well, totoo yan. Inimbita po ng prosecution immediately when the defense announced that magte-testify si Chief Justice Corona, we sent word to them kung sila'y interesadong manood, no? Dahil binabanggit nga yung Basa Guidote sa kaso ni Chief Justice, it was their decision to come. They arrived Monday evening. So gusto nilang mapakinggan dahil I'm sure they know that baka muling buksan yung usapin ng Basa Guidote at gusto nilang malaman rin mula mismo kay punong maestrado kung ano yung tingin niya
sa nangyari sa kaso because matagal nang namatay yung tatay nila, no? At gusto nilang malaman kung meron pang magagamit sa kaso nila. Okay, maraming salamat po, Congressman Erin Tanyada. Samantala, makakasama pa rin natin si Attorney Joey sa ating programa. Mag-uumpisa na po ang isang araw ng paglilitis ng punong mahistrado. Ngayon po ay 6 na minuto. Makalipas ang 2:00 ng hapon, inaasahan po natin ng kumpleto ang 23 senator judges ngayong araw para i-witness ang pagpapatuloy ng testimonya ni Chief Justice Corona. Nakikita natin na sa higpit ng seguridad sa pag-evaluate ng mga posisyon ng mga tao sa Senado, pati na rin ang mga nagiging caucus daw ng mga senator judges, tila napapatagal at tila maraming topics ang nadidiscuss. Masabi nila they are ready for whatever position that will come, and talagang si Senate President Juan Ponce Enrile is saying that this court will not be disrespected. We will find and we will create the verdict based on the evidence, and may deadline that was set for this. At inaantabayanan po natin ang mamaya po ay